Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwento na puno ng aral, inspirasyon, at magandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Isang tricycle driver si Tatay Moy. Kasalukuyang siyang bumabiyahe sa makipot na kalsada. At habang nasa biyahe, sinasabayan niya ang kanta at malakas na tunog ng kanyang radyo mula sa kanyang speaker. Ang lahat ng madaanan niyang kakilala ay binabati niya ng buong sigla sa pamamagitan ng pagkaway at busina. Si Tatay Moy may diferensya. Biyak ang itaas na bahagi ng kanyang labi, dahilan upang maging hungo siya at mahirap siyang maintindihan kapag nagsasalita. Ngunit hindi naging hadlang ito sa kanyang pakikipagkapwa-tao. Sa katunayan, kaibigan niya ang buong toda at marami pa dahil sa kanyang natural na kabaitan. Sa tuwing may nakikita siyang matatanda na may bitbit na mabigat na grocery, kusa niyang itinitigil ang tricycle para tulungan ng mga ito nang walang bayad. Ang mga kapwa driver naman na nauubusan ng gasolina o nasiraan ay kanyang tinutulungan. Kaya naman malaki ang respeto at pagmamahal sa kanya ng buong komunidad. Isang araw, pagliko niya sa isang kanto, ay nakita niya ang pulubing matanda na si Aling Ursula na pinagtutulungang sakta ng mga batang palaboy. Bumaba kagad si Moy at pinalaya sa mga bata bago inakay ang matanda pasakay ng sidecar niya. Aling Ursula, alam ba? May manakit man ano? Mga mata ito, walang mga mono. Ayos lang ako, Moy. Konting gasgas lang ito. Huwag mo na akong alalahanin. Salamat ha. Ano ang alalahanin? Kung hindi ko pa siningawan, baka kung anong ginawa sa'yo ng mga paslit na yun. Ito, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Moy. Mabuti na lang talaga at dumaan ka. Hulog ka talaga ng langit sa akin palagi. Marami naman kayo sa hulog ng langit, Aling Ursula. Amangay, mukha ama ka. Ay, kita naman ang mukha ko, di ba? Oh? Ikaw talaga, Boy. Imbis na maawa ko sa sarili ko, napapatawa mo pa ako. Siraulo ka ring driver ka. Miro lang, Aling Ursula. Okay, no. Inapay. Kumain ka muna, baka nangungulong pa na. Naku, wag na. Ibigay mo na lang yan sa anak mo. Ay, kunin nila ako. Hindi kumakain ng ganyan ng anak ko. Maniwala ko kayo akin. Sige. Salamat. Kanina pa nga kumakalaman sigmura ko eh. Salamat ulit ha. Yeah. Aatin ulit kayo, ha? Ay, wag muna. Mamamalimos pa ako eh. Ha? Ihatid mo na lang ako dun sa may malapit sa eskwelahan. Dun ako mamamalimos ngayon kasi may malaking okasyon doon. Maraming magulang na naroon. May pagtitipon yata ang universidad ngayon eh para sa mga estudyante at pamilya nila. May okasyon pala at walahan ngayon? Inulano mo ano? Oo, narinig ko sa mga kapitbahay ko kaninang umaga. Sabi nila, grande raw ang salo-salo doon at bawat estudyante may kasamang magulang. Wala siyang nabanggit aking ang aming pang-uwi niya. Hindi nga niya nabanggit yung anong ganap sa school nila ngayon. Aba, bakit naman ganon? Dapat naroon ka rin para samahan ng anak mo. Baka naalimot lang niya sabihin dahil daming ginagawa niya ikalate. Yung matang yung amal-amalangin niya mag-aaral sa mga ginagawa niya, yung na-internet. Sigurado ka ba, Moy? O baka naman
Sadyang hindi ka talaga sinabihan dahil sa... Naku, wag nyo isipin mo yun. Ang lang naman sa akin kasi kahit hindi ako makapunta. Ang mahalaga, nandun siya at nang-aaral mamuti. Sige, atin lang ita na makahanap ka ng mga nampwesto mo, ha? Doon na sa eskwelahan. Pinaandar na ni Moy ang kanyang tricycle at pagkalipas lamang ng ilang minuto, inihinto niya ito sa gilid ng eskwelahan. Maingat na bumaba si Aling Ursula. Agad naman niyang itinabi ang tricycle sa gilid at tinignan ang gate ng eskwelahan. Nakita niya mula roon ang dagsa ng mga magulang na nakasuot na magagarang damit. Habang naghihintay sa anak na susunduin, ay napansin niya ang isang grupo ng mga estudyante na nakatingin sa kanya. Nagbubulungan ng mga ito at tumatawa. Biglang sumigaw ang isa at lantarang nagbiro at tinawag siyang ngongo sa harapan ng maraming tao. Imbis na mapikon ay nag-peace sign siya sa mga ito at ngumiti para ipakita na hindi siya apektado sa panunukso. Ilang sandali pa'y nakita na niya si Christine. Lumabas ito ng universidad kasama ang isang matangkad na lalaki. Walang iba kundi ang boyfriend nitong si Carl. Mabilis niyang nilapitan ang dalawa. Bitin, anak. Mamuti naman, lumamat ka na. Kumusta? Mukhang may malaking event dito sa school mo, Malaking event? Oo, event. Meron nga. Tay, ano ka ba naman? Pwede ba hinaan niyo yung boses niyo? Nakakahiya. Ano ba ginagawa niyo kasi dito? Nag-ata mo kasi may inatid akong pasahero dito. Kaya nainip ko, intayin ka na para sabay na tayong uuwi, mahay. Ano? Nagkataon? O talagang sinadya niyo? Hindi ba? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na wag mo akong susunduin dito. Ang kulit mo rin talaga, Tay, no? Paulit-ulit na lang tayo. Ganun ba? Akala ko ba naman matutuwa ka pag sinundo kita para hindi ka na mahirapan mag-amang ng matatakyan. Ano? Matutuwa, sabi niyo? Bakit naman ako matutuwa? Hindi ako sasakay sa bulok mong sasakyan, no? Nakakahiya. Yung mga kaklase ko, pag nakita nilang sumasakay ako sa tricycle mong maingay at mausok naman, Tay. Masisira ang reputasyon ko dito sa school lang dahil sa'yo eh. Anak, namin naman sinasabi mo sa akin. Sige na, umalis ka na kasi. Pinagtitingin na nga ako ng mga estudyante, oh. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Uuwi na rin po ako. Iyahatid ako ni Carl. Sasakay kami. Sa kotse. Ganun ba? Sige. Carl, ikaw na mahala sa anak ko, Swerte naman anak ko sa'yo. Kasi may nag-aatid sa kanya. Naku, huwag mo nang kausapin niya. Nakakahiya eh. Sige na. Mauna kayo umuwi. Sige. Mag-ingat na yung amyahe. Carl, dahan-dahan lang pag-adrive ba? Ingat lang mo yung princess ko. Nang-iita lang yan. Sige na. Gitin. Mahal ka ni tatay. Padabog na tumalikod si Christine habang hila-hila ang braso ni Carl papunta sa nakaparadang kotse. Naiwan si Moy sa tabi ng kanyang tricycle. Napakamot na lamang siya ng kanyang ulo habang tinitingnan ng papalayong anak. Ngunit sa kabila nito ay malapad pa rin ang kanyang pagkakangiti. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Aling Ursula. Hindi siya kumukurap habang palipat-lipat ang tingin niya sa mag-ama. Nakakunot ang kanyang noo at baka sa kulubot niyang muka ang matinding puot habang pinapanood ang kawalan ng modo ng dalaga. Samantala, kinabukasan, araw ng Sabado, nakaset up ang ring light sa sala ng bahay ni na Christina para sa kanyang live stream. Naka-makeup siya at nakasuot ng mamahalin at magandang damit, habang si Carl naman ay naka-polo shirt na branded. Nasa harapan sila ng kamera kung saan libo-libo ang viewers na nanonood. Hello! Hello! Hello sa
ating mga subscribers na nakaabang every Saturday. Naku, nakakatuwa. Kasi kasisimula pa lang natin, Carl. Pero tingnan mo viewers at minors natin. Umabot na agad ng 3K! Kaya naman, sa sobrang tuwa ko, magbibigay ako mamaya ng mga discount vouchers para sa ating mga legit minors. At ano nga ba ang mga product natin ngayon, ha, Carl? Marami. Ito, tignan niyo itong suit kong polo shirt, oh. Ang ganda, di ba? Nice! Available to sa ating basket. Naku, hindi kayo magsisisi dito. Kasi bukod sa nakakagwapo tulad ko, komportable pa tong suot. At maganda talaga ang tela. Mamahalin eh. Tama ka dyan. Totoong sinabi mo. Alin sa sinabi ko? Yung magwapo ako? Naku, yung tungkol sa tela ang ibig kong sabihin. Pero sige na nga, pwedeng kasama na rin yung pagiging gwapo mo para hindi ka naman magtampon yan habang nagla-live tayo. Sinasabi ko sa inyo guys, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. I-click nyo na itong basket sa ibaba at imayin nyo itong polo shirt na suit ko bago pa kayo maunahan ng iba. Limited stocks lang to, kaya unahan talaga. O ano pang hinihintay nyo? Ano pa bang ibang stocks natin? Siyempre, kung may pampagwapo, meron ding pampaganda. O heto, meron tayo dito mga makeup. Pero itong super gandang lipstick ang una kong ipiflex sa inyo. Like, tingnan nyo naman ang shade, oh. Pak! Ang ganda, di ba? O, tsaka heto pa, ha? Hindi talaga yung nag-fade. Waterproof yan. Kaya maski kumain kayo sa mga sosyal at mamahaling kainan, hindi yan mawawala sa mga labi nyo. Hindi kanyan iiwan, mga labis. Nax, bagay na bagay talaga. Ang ganda. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo maging ganito kaganda, mag-check out na kayo. Saka ito na. Ilalapag na natin ang mga vouchers natin. Ay, syempre naman. Kaya sa mga minors natin dyan, comment down, check out, para naman mabati o ma-shoutout namin kayo ngayon. Uy! Ayun na! Wow! Dumadami pala ang mga viewers natin. Tingnan mo, umaabot na tayo sa 4K viewers! Tuwang-tuwa si Christine habang mabilis na ini-scroll ang mga komento sa screen ng kanyang cellphone. Patuloy sa pag-click ng basket ang mga nanonood. Kaya naman sunod-sunod ang tunog ng notification ng mga pumapasok na order. Todo ang ngiti ni Carl habang ipinapakita pa ang iba't ibang kulay ng mga branded na damit sa harap ng kamera. Ramdam ng dalawang tagumpay ng kanilang benta dahil sa dagsa ng mga minors at buyers ng mga oras na yon. Habang busy ang dalawa sa kanilang ginagawa, lumapit si Moy na nakasuot ng lumang sando at kupas na shorts. Bit-bit niya ang isang Tupperware na naglalaman ng niluto niyang merienda para sa dalawa. Dahil wala siyang alam tungkol sa ginagawang live stream, dire-diretso ang lakad niya at pumwesto sa likod ng dalawa. Pasok na pasok siya sa mismong frame ng kamera. Kita siya ng libu-libong nanonood. Kaagad na pumasok ang mga komento ng mga bashers sa live stream. Binasa ito ni Christine ng dahan-dahan habang unti-unti nagbabago ang mood niya. Teka lang mga lovies ha. Basahin ko lang itong mga bagong comment na pumapasok. Sabi ni @gandalang101, sino yung lalaki sa likod ninyo na nakasando? Tatay niyo ba yan? Mabilis na lumingon si Carl at Christine sa kanilang likuran at laking gulat nila pareho nang makita nga si Tatay Moy na naroon at inosenteng-inosente na nakatingin sa kamera. Pinapanood ang sarili niya at ang kanyang anak na nasa harap ng cellphone. Agad na bumulong si Carl kay Christine habang nakasimangot. Hoy, ano ba yan? Paalisin mo nga. Oo nga, sandali lang. Heto pa. Sabi ni @Bashmaster, may produkto ba kayo sa basket na pampagwapo sa lalaking nasa likod? I-try nyo na munang ipasuot sa kanya yung polo shirt kung talagang effective na nakakagwapo. Uy, hala, grabe naman kayo mag-comment. Ito, sabi naman ni @ChismisQueen, bakit tabingi yung labi at nguso nung matanda? Bibili ako ng lipstick, pero pwede bang pasample muna kay tatay?
Para namang hindi apektado si Moy sa mga narinig. Nakangiti pa rin niyang inilapag ang Tupperware sa mesa, malapit sa dalawa. Wala siyang kaalam-alam na siya na ang naging pulutan ng mga bashers at mga taong walang respeto sa kanilang kapwa. Mga taong balasubas at mga bastos. Anak, may nala akong merienda para inyo ni Arl. Kainin nyo, ama, mainit ma. Mamaya na kayo manglamaho, ha? Kain muna kayo. Wait lang ha. Manong, tabi ka nga muna. Importante po kasi itong trabaho namin eh. Nakakaistorbo po kayo. Bumalik na po kayo doon. Ha? Hindi na mo na ako alabi, ha? Yan na, intor mo. Naku, pasensya na kayo ha kung may sumingit. Tsaka guys, wag naman kayo masyadong harsh sa kanya. Matanda na kasi siya at medyo makulit. Tapos may diferensya talaga siya. Siya si Mang Moy, hardinero namin. Ha? Anong hardinero? Manong! Sabi ko po, bumalik na kayo doon sa likod bahay at ayusin ninyo yung mga halaman doon. Sige na, lumabas na kayo. Bitin niyo yung dala ninyo. Oo nga naman, Manong. Kita mo nagtatrabaho ang mga tao rito eh. Doon ka muna sa labas. Doon mo kainin yan. Ayan, okay na mga lovies. Pasensya na talaga kay Manong Epal ha. Medyo ulyanin na kasi, kaya hindi alam kung saan pwesto dapat pumunta. Huwag niyo nang siyang pansinin ha. Well, balik na tayo sa pag-flex ng ating mga items. Sino pa ang gustong mag-mine nitong suot kong matte magic lipstick? Naka-sale pa rin to ngayon sa ating basket. Bago tuluyang lumayo, ay biglang pumwesto ulit si Tatay Moy sa tapat ng kamera. Kinuha niya ang Tupperware, tapos ay biglang nag-peace sign at pilit na ngumiti. Pagkatapos nito ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Saktong pagpasok niya sa kusina, doon na tuluyang nawala ang ngiti sa labi niya at saka umiyak ng tahimik. Samantala, habang nagpapatuloy ang live stream, naroon naman si Aling Ursula sa harap ng isang tindahan at nakikinood sa mga nanay na nanonood ng live stream ni na Christine. Narinig niya ang pagtawag ni Christine sa kanyang ama na isang hardinero at epal. Nanginig ang mga labi ni Aling Ursula sa tindi ng galit at inis habang nakatitig sa mukha ng mapagmataas na dalaga sa screen. Lalong nagtagpo ang kanyang makakapal na kilay at napahawak siya ng mahigpit sa kanyang baston. Kaya naman kinagabihan, pag-uwi niya sa kanyang barong-barong, isa-isang kinuha ni Aling Ursula mula sa ilalim ng kanyang higaan ang mga kagamitang matagal na niyang itinatago. Isinulat niya ang pangalan ni Christina at agad na hinawakan ang mga gamit sa pangkukulama. Napakawalang modo mong bata ka. Napakabait ng tatay mo, pero palagi mong binabastos. Humanda ka sa akin. Kailangan mo maturuan ng leksyon, malditang babae. Kinuha niya ang karayom at itinusok ang dulo nito sa ulo ng manika. Habang ginagawa niya ito, ay biglang humangin ng malakas sa loob ng kanyang barong-barong. May makikita rin gumagapang na usok papunta sa manika. Sa labas, nagsimulang umalulong ang mga aso. Tignan natin kung makapag-inarte ka pa at makapag-ganda-gandahan sa harap ng kamera kapag dumapo na sa'yo ang aking sumpa. Muli siyang kumuha ng karayom at itinutok naman ito sa dibdib ng manika. Ngunit bago pa niya ito muling maibaon, ay natigilan ng mangkukulam. Napako ang kanyang tingin sa itim na usok na biglang gumapang sa ibabaw ng pangalan ni Christine at sa manika. Nabitiwan niya ang hawak na karayom. Unti-unting napalitan ng mapait na ngiti ang galit sa kanyang mukha habang tinitingnan ng hawak na manika. Aba, mukhang hindi na pala ako dapat na magbigay ng sumpa sa babaeng ito.
May karma na pala talagang nakaabang sa kanya. Biglang nagbago ang isip ng matanda at hindi na itinuloy ang balak niyang bigyan ng sumpa si Christina. Sa halip na saktan at punuin ng karayamang manika, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng itim na tela. Maingat niya itong ipinatong at itinakip sa may bandang dibdib ng manika. Iniligpit na ni Aling Ursula ang mga kandila at karayom, tsaka tuluyang tinapos ang kanyang ritual. Samantala, katatapos lamang maligo ni Christine ang gabing yun. Matapos siyang magbihis ay bumalik sa banyo para mag-skincare. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang refleksyon ng kanyang muka sa salamin. Unti-unting natuklap ang kanyang balat sa muka hanggang sa maging bungo. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang napakalamig na hininga sa kanyang batok. Sa salamin, malinaw na nakita niya ang isang aninong itim na walang muka, ngunit nakatitig sa kanya ng matalim. Ang anino'y unti-unting naging usok at pumasok sa loob ng kanyang dibdib. Napasigaw siya ng malakas dahil sa takot. Tingin! Tingin! Anak! Ang nangyari? Ha? May nanmingaw? May manglanaaw? Paano Tay, Ha? yung salamin, yung Oh. mukha ko, naging bungo yung mukha ko. Ha? Tapos may itim na anino. Dito, pumasok siya sa dibdib ko. Tay, natatakot ako. Yao, ikaw naman mata Pinaama mo na naman ako ng utno. Aala ko naman may nangyari na Wala naman mo. Ayan ang andangan mo pa rin. Mamundi, mainit. Tay, hindi ako nagbibiro. Nakita ko talaga. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na natuklap ang balat ko at naging bungo. Ha? Bakit mo ba ako tinatawanan? Ano naman? Ano mangyayari yun? Baka naman epekto lang yan na kung ano-ano papahin ng iyong mga kamanaan na mukha nyo. Kung ano-anong chemical lang pupunat nyo yan. Naku, natami o na yun. Huwag mo nang gamitin yung mga yan. Baka matira na yan yung mukha mo. At baka mangimungo ka na lang ganyan. Nakakainis ka talaga eh. Bakit? Wala kang masabing maganda. Wala kang kwenta kausap. Umalis ka na nga rito sa kwarto ko. Lumayas ka. Hindi kita kailangan dito. Alis! Oo, hindi na ako latama. Anak, alenya na. Pero hindi ako aalit mo na rito tabi mo, ha? Ikaw naman, hindi ako Tingnan mo yan, arili mo. Nanginginig ka at namumula. Mamuti pa, uminga ka muna yan ang ama mo, ha? Magmahinga ka. Baka dahil i-threat yan sa maghapon live stream mo. Sabi niya, umalis ka eh. Huwag mo na akong pakialaman. Anak, huwag mo utungitan. Mamunit ma, ikuha mo na kaila ng malamig na tubig. Doon ako dina para imatmatang ka yan, ha? Sige, nalamat mo na ako para makainga ka ng maluwag, ha? Mabuti pa nga. Lumabas na si Tatay Moy sa kwarto para kumuha ng tubig para sa kanyang anak. Mabilis namang isinarado ni Christine ang pinto. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Bumalik siya sa kama at dinampot ang kanyang cellphone. Agad niyang hinanap ang pangalan ng boyfriend sa contacts at tinawagan ito. Ilang ring muna ang lumipas bago sumagot ang nasa kabilang linya. Hello? Carl! Mabuti naman sinagot mo ang tawag ko. Oh, Christine, napatawag ka. Gabi na. May problema ba sa benta? Hindi to tungkol sa benta, Carl. Ano kasi, may masamang pangitain ako kanina sa banyo. Nakita ko yung mukha ko sa salamin na natuklap at naging bungo. Carl, nakakatakot. Natatakot ako talaga. Baka naman pwedeng pumunta ka rito. Samahan mo muna ako. Ano yan, joke? Christine, kailan ka pa nag-ayos sa tatay mong joker? Bungo? Naging bungo ang mukha mo? Yan,
Yan talaga napapala mo ng mga taong mahilig manood at magbasa ng mga kwentong horror. Nagiging praning. Hoy, hindi ako praning, no? Nagsasabi ako ng totoo. Puntahan mo na kasi ako dito. Ano ba? Iba yung pakiramdam ko eh. Parang mamamatay ako rito sa takot. Kaya sige no, puntahan mo na ako dito sa bahay. Naku naman, Christine eh. Huwag mo nga ako i-good time ngayon. Kasama ko mga tropa ko. Nagsa-celebrate kami. Huwag kang praning dyan. Itulog mo na lang yan. Sige na, ibababa ko na to. Maingay dito eh. Bukas na lang tayo magkita. Carl, sandali! Huwag mo muna itong baba! Carl! Ibinaba na ni Carl ang tawaga. Walang nagawa si Christine kundi ang mapatitig sa screen ng kanyang cellphone. Doon na tuluyang pumatak ang kanyang mga luha habang hawak ang sumasakit na dibdib. Narinig niya ang yabag ng mga paa ng kanyang ama sa labas na pabalik. Pagbukas ng pinto, nakita niya itong may hawak ng isang baso ng malamig na tubig. Biglang napasandal sa headboard ng kama si Christina habang sapaw pa rin ang kanyang dibdib na lalong sumisikip. Nagsimula na siyang huminga ng malalim, tila naghahabol ng hangin. Medyo nangingitim na rin ang kanyang mga labi. Masyadong mabilis ang naging pangyayari dahil ilang segundo lamang tuluyang nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malaya. Nataranta si Tatay Moy, kaya naman nabitiwan niya ang baso at nabasag ito sa sahig. Mabilis niyang nilapitan ang anak at agad ay sinugod sa ospital. Na-confine si Christine dahil hindi pa rin siya nagkakamalaya. Binantayan siya ng kanyang tatay at pagkalipas ng ilang oras, nagising na rin sa wakas si Christine. Tay, nasaan po tayo? Nasa ospital ba tayo? Oo, anak. Naimatay nga kanina. Kaya nilalain na rito sa ospital. Alamat na Diyos. Ginhing na. Umit na mairamdam mo. Nangihina po ako, Tay. Parang pagod ang katawan ko na ewan. Ano pong sabi ng doktor? Ano pong sakit ko? Wala naman ilang nakikitang problema tayo, anak. Lumamat na yung resulta ng test mo sa dugo. Yung EEG. Lahat naman, normal. Walang nakitang sakit. Kaya, huwag ka namang alala. Okay lang. Hindi abnormal. Tayo naman eh. Yan ka na naman. Nagpapatawa ka na naman. Pero, Tay, talaga bang wala silang nakitang sakit ko? Bakit ganitong nararamdaman ko? Nangihina po ako. At dito po, masakit. Para pong namumulikat ang puso ko. Parang pinipiga. Hindi naman siguro malalang akit yan, anak. Baka dahil lang natakot. Stress. Pagod yan. Sabi ko naman ayo eh. Huwag ka masyadong mamag-cellphone eh. At pahinga rin pag may time. Hindi, Tay. Hindi to dahil sa stress. Iba itong nararamdaman ko. Nararamdaman ko sa loob ng dibdib ko na may mali eh. At yung usok, nandito pa rin, Tay. Nakatitig sa akin. Hindi mo ba talaga nakikita? Nakabantay siya sa tabi ng kama ko. Diyos ko. Ito na ba yung tinatawag nilang sundo? Anak, uminaon walang ahit niya rito sa kwarto. Kundi tayong dalawa lang. Anong wala? Meron po talaga. May mga aligid na sundo sa akin, Tay. Tay, ayoko pa mamatay. Ayoko magaya kay nanay na bigla na lang nawala. Hindi anak. Hindi ang mga ngayon ang nanay mo. Nanay mo, namatay yan at totoong atake ang puso. May akit talaga dyan noong matagal na. Ikaw, wala ka namang akit.
Abi na ilan doktor, malakat ka, bata pa, sigurado ako. Talagang nilanervyot ka lang at natakot sa mga nakita mong laban nyo. Hindi tay. Totoo po na may nakikita ko. At nandito pa rin siya ngayon. Binabantayan ako. Tahan na, anak. Tahan mainig ay na. Hindi ako papayag na mangyari yun. Ipaglalaban natin ang buhay mo. Kahit anong mangyari, kung kailangan natin magpatingin sa iba pang doktor, gagawin natin. Nandito itatay. Hindi ita iiwan. Umalma ka lang, ha? Huwag mo lang ang tingnan kung ano man yung utok na tinatami mo. Magdadal ka, anak. Magdadal ka. Opo, tay. Salamat po. Saka, patawad po sa mga nasabi ko kanina sa bahay bago ako hinimatay. Ay, ano ama? Naalim mo na na yun anghad? Aim mo natin ngayon. Malakat ka para makauwi na tayo. At makakain ka ng luto ko. Ayun na. Digit na muna ulit at magpahinga. Muling nakatulog si Christina. Habang nagbabantay si Tatay Moya, isang matandang lalaki na bantay rin sa isang pasyente sa kabilang kama ang lumapit. Seryoso ang mukha nito at halatang kanina pa nakikinig sa usapan nilang mag-ama. Diretsa nitong sinabi na kinukulam si Christina. Ipinaliwanag ng matanda na may nakikita siyang itim na anino ng isang matandang babae na nakabantay sa dalaga. Nagbabala ang matanda na kung hindi kagad maaagapan at mahanap ang lunas sa sumpa, mamamatay si Christina. Hindi. Inong nangawali doon anak ko. Bakit naman niya uulamin? Wala naman kaming masyadong ilalang matanda na... Hindi. Imposible. Imposible namang ulamin niyang anak ko. Kinabukasan na, agad na kumilos si Tatay Moy matapos marinig ang babala. Dahil sa matinding kaba at hinala, mabilis niyang ibinilin si Christine sa matandang lalaki para bantayan muna ito. Saka siya nagmamadaling lumabas ng ospital upang alamin ang katotohanan na. Nang marating niyang barong-barong, ay agad niyang tinawag si Aling Ursula. Aling Ursula, pwede ba tayong mag-usap? Mawalang alang na pero ikaw ba umulam sa anak ko? Ano? Kumulam? Ano bang pinagsasabi mo, boy? Hindi Bakit ko naman kukulamin ang anak mo? Iulam, Aling Ursula. Wala aling man na ikaw ang umulam na kanya. Maawa kayo amin. Maawa kayo akin. Iitin lang ang natitira sa akin. Mula nang mawalang atawa ko. Hindi ko ayang mawala pa iya sa buhay ko. Ina po, mawiin niyo lang ulam. Kung ano man ang ginawa mo sa kanya. Ano ba? Sabi nang hindi ako may gawa nun. Umalis ka na rito. Puntahan mo na ang anak mo at may malubha talaga siyang sakit. Sige na, wag mo na akong ginugulo rito. Pagkalis ni Tatay Moya, pumasok muli si Aling Ursula sa kanyang barong-barong. Kinuha niya ang manika at inalis ang itim na tela sa dibdib nito. Ang telang yun ang dahilan kung bakit hindi makita sa laboratory test ang sakit ni Christina. Ngayong naalis na ito, lalabas na ang totoong resulta. Samantala sa ospital, naabutin ni Tatay Moy na critical muli ang kanyang anak. Agad niyang hinanap ang doktor upang malaman ang totoong lagay nito. Ipiniliwanag ng doktor na dahil sa tindi ng sakit ni Christina, nauwi na ito sa severe heart failure. Ibig sabihin, bagsak na at sobrang hina na ng kanyang puso, kaya hindi na nito kayang magbomba ng dugo sa kanyang katawan. Hindi na sapat ang mga gamot lamang
Kailangan siyang maoperahan kaagad at nangangailangan ng isang heart donor upang mapalitan ang kanyang puso bago pa ito tuluyang huminto. Bukod sa donor, kakailanganin din ng napakalaking halaga para sa maselang operasyon nito. Doktor, kunin niyo na lang ang ulo ko. Inononate ko na lang sa anak ko. Basta mamuhay lang siya. Subalit malungkot na tumanggi ang doktora. Ipiniliwanag nito na mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang kumuha ng mahalagang organ tulad ng puso sa isang buhay na tao, lalo't buhay din ang kapalit nito. Ang tanging magagawa lamang nila sa ngayon ay ihabol ang bayad at i-line up si Christine sa listahan ng mga naghihintay ng donor habang umaasang may magiging available sa lalong madaling panahon. Agad na inasikaso ni Tatay Moy ang pera. May malaking ipon sila sa bangko ng kanyang asawa na hindi niya ginagamit dahil inilaan niya ito para sa kinabukasan ni Christina. Agad siyang umalis ng ospital at nagtungo sa bangko upang mag-asikaso at mag-wire transfer sa account ng ospital para mabayaran ang paunang bayad. Matapos maayos ang transaksyon sa bangko, hindi pa rin mapakali si Tatay Moy. Naniniwala pa rin siyang may kinalaman ng kulam sa nangyayari. Kaya naman sa halip na bumalik sa tabi ng anak, nagmadali siyang bumalik sa barong-barong ni Aling Ursula. Samantala, lumipas ang ilang araw. Nagkamali na si Christina. Kasabay ng paggising niya, narinig niya ang banayad at regular na tunog ng heart monitor na nagpapakitang normal na ang tibok ng kanyang puso. Lito pa siya sa simula at medyo hilo dahil sa epekto ng mga nakakahilong painkiller. Ngunit mabilis niyang napansin na tila bumuti na ang kanyang pakiramdam. Ilang araw, matapos malis ang tubo sa kanyang bibig, kinausap niya si Carl na nag-iisang naroong nagbabantay sa kanya. Carl, ilang araw na akong may mali rito. Pero bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita si tatay? Nasaan ba siya? Bakit ikaw lang ang nandito? Christine, huwag ka sanang mabibigla. Kailangan mo magpakatatag para sa puso mo. Ano ba yung sinasabi mo na yan, Carl? Nasaan si tatay? Wala na si Tatay Moy, Christine. Patay na siya. Nung araw na isinugod ka rito, naaksidente siya sa daan pagkatapos niyang pumunta sa bangko. Nabangga ang tricycle niya. Hindi. Hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang, di ba, Carl? Kayo mo kung biruin ng ganyan. Sana nga biro lang, Christine. Pero may kailangan pang malaman. Nung nalaman niya kung gaano kalubha ang lagay mo, nakiusap siya sa mga doktor na kunin na lamang ang puso niya para sa'yo. Siyempre, hindi pumaging ospital dahil buhay pa siya noon eh. Anong ibig mong sabihin, Carl? Anong ginawa ni tatay? Bagamat hindi pumayag ang mga doktor noon, pumirma pa rin siya ng isang organ donor card. Nakasaad doon ang kung sakaling may mangyari sa kanya, ibibigay niya ang puso niya sa'yo. Nung madala siya rito pagkatapos ng aksidente, idineklara siyang brain dead ng mga doktor. Patay na ang utak niya, pero buhay pa ang puso niya dahil sa mga makina. Dahil may iniwan siyang pirmadong donor card at wala namang ibang kamag-anak na pwedeng magdesisyon. Tinupad ng ospital ang huling hiling ng tatay mo. Ang iligtas ka. Hindi. Hindi.
Iyak nang iyak si Christine nang malaman ang nangyari sa kanyang tatay Moy. Hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang luha habang nakahawak sa tapat ng kanyang puso. Ang puso na nagbigay sa kanya ng bagong buhay na mismong galing sa kanyang ama na walang ibang inisip kundi ang kaligtasan niya hanggang sa huling sandali. Paglabas ni Christine sa ospital, pagkalipas ng ilang linggo o buwan, tumuloy sila sa sementeryo ni Carl upang dalawin ang puntod ng ama. Salamat sa pag-aasikaso sa libing niya, Carl. Salamat. At hindi mo pinabayaan ng tatay ko. Walang anuman yun, Christine. Ginawa ko lang kung ano yung dapat. Saka alam mo, talagang humanga ako sa kanya. Kasi walang ibang taong gagawa ng ganong klase ng sakripisyo para sa iba eh. Talagang mahal na mahal ka niya. Alam ko, Carl. Naging bulag lang talaga ako. Dahil sa palagi kong iniisip ang reputasyon ko. Pero, lecheng reputasyon niya yan. Ninakaw nun yung mga pagkakataong maaari ko sanang ipakita sa kanya ang pagmamahal ko. Ngayon, ano pa bang magagawa ko? Maririnig pa ba niya ako? Kapag sinabi ko na mahal ko din siya. Umarap si Christine sa puntod. Dahan-dahang hinawakan ng malamig na semento at doon niya muling naramdaman ang malakas at maayos na tibok ng kanyang puso. Sa huli, naunawaan ni Christine ang buong bigat ng sakripisyo ng kanyang ama. Mula noong isilang siya hanggang sa palakihin at alagaan siyang mag-isa. Napagtanto niya na bata pa lamang siya. Binigyan na siya nito ng buhay at ng labis na pagmamahal. Isang wagas na pag-ibig na hindi nag-atubiling ibigay ang lahat. Napaiyak si Christina, pero may ngiti na sa kanyang mga labi habang nakatitig sa lapida ng ama. Nangako siya sa harap ng libingan na aalagaan at pahalagahan niya ang hiram na buhay na ito. Dahil alam niya, hindi pa rin siya mag-iisa. Sa bawat tibok ng kanyang puso, palagi niyang maiisip na may kasama't karamay siya at habang buhay na mabubuhay sa loob niya, si Tatay Moy. Wakas. Mabuti ba? Uminga ka na. Ika ka na dyan sa kama mo. Pahinga ka. Baka dahil lang ay ang hirap.